Nag-register si Jared for fitness program. Ano lang siya, parang $8 per every 2 weeks. Yeah. So, nag-register siya doon sa Fit for Less. Dito kami sa may Beddington area kasi may mga friends siya na naka-register na with them and mura siya. So may one time na annual fee of 50 something plus tax, and then every 2 weeks $7.99 plus tax, which is not bad. Okay na yun. At saka very motivated siya na mag-join sa program, kaya kasi nandun din yung friends niya. Try namin mag-grocery dito sa Zeng Supermarket. Yan, Zeng Supermarket. Ano yung mga yan? Coconut. Sausage bun. Barbecue pork bun. Yan yung parang siopaw, fried siopaw. Tapos ham and egg. Pork floss. Yes. Kunin natin. Kainin na natin. I'm looking for ano sana. No, it's okay. I'm looking for shumai. Shomai. Chicken. Vegetable. 1998. Anong flavor? This one is honey with chicken. Jelly? So, ibig sabihin, It's a jelly drink. Herbal jelly. honey. So, jelly siya. Para siyang, hindi siya liquid. I think you still drink it. Okay. May membership price pa pala sila. Glutinous. Interesting. Ito, kumuha kami nito. Frozen shrimp. Frozen steamed vermicelli. Meron pa silang takoyaki.
dun sa Zeng Supermarket. Chinese supermarket siya na very interesting. Ito siya. Parang ano, dried mango. Ganyan. Ang itsura niya. Sarap. This is really good. Did you like it? That was good. At first I was like, oh, this is a little weird, but then as I started like chewing more, I got used to it. Yep. Papunta kami today sa Brows Optical Clinic. Meron kaming dilation na tinatawag nila. Ida-dilate yung eye namin, and then check lang kung ano, kung mataas ba yung pressure for glaucoma, kumbaga. So, yan. Ayan na naman, oh. Nag-slow na naman, kaya malamig na naman, oh, tambak. Yun ang pupuntahan namin. Brows Eyewear. Tara. Let's go. Brows Eyewear. Dito tinetest nila yung peripheral vision. Tapos na ako dyan sa si Habi naman. Ito yung itsura nung clinic. Tahimik, tsaka very cozy. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Kami ay papunta sa Wahing. Ito ang aking driver for today. Wahing, doon kami bumibili ng mga meat kasi mas mura. At kwento ko lang sa inyo kung ano yung naging findings. Pwede na tayo doon sa check-up namin last Wednesday nung nagpa-dilate kami to check for glaucoma sa optical clinic namin sa Brows Eyewear. So okay yung kay husband, pero yung sa akin may konting findings. So kasi lagi kaming nandun every 2 years dahil nga sine-check nila yung eyes namin for glaucoma. So yung akin, meron na akong referral sa glaucoma specialist kasi numipis daw yung optic nerve ko. At from yung comparison nila is yung 2 years ago at saka yung nung Wednesday. So maganda kasi sa glaucoma pagka yung early detection, matitreat pa siya dahil nga ang glaucoma wala siyang masyadong symptoms, so hindi mo alam meron ka na palang glaucoma. Yung time na ma-discover mo siya, malala na kasi may mga symptoms na. At least ito, wala naman ako symptoms wala akong nararamdaman, pero yun nga, yung optic nerve ko ay biglang numipis. At saka meron silang ginawa na parang peripheral vision assessment na marami akong hindi nakita sa peripheral ko, peripheral vision compared doon sa last year. So anyways, yun lang yung update doon sa check-up namin. Ito ang papunta kami sa Wahing. Saan ba yun? Yun, tabi ng Kalesas Grill. Hanap lang kami ng parking. Yan. Yan, dami pala nung chicken skin. Ang gagawin natin dyan. Ay, sorry. Hinihintay mo pala ako. Ang bigat nung aming binili. Ay. Saan?
nakatapos na kami sa Wahing. Ang ayan, total na nabili namin is $185. So marami naman yung pinakita ko sa inyo kanina. So ngayon naman punta kami sa Bianca Amor at meron lang kaming sasadyain doon. Samahan nyo kami. Dito na kami sa Bianca Amor. Ayan. Daming parkingan, no? Luwag. Ito ang sinadya namin dito. Tingin kami ng pangpusa. Ay, $12 pala. Yan o. Yan ang mga carpet nila. Tapos may nakita kami isa ditong pahaba. Ito. $19 lang. Ano din siya? Nakapal din, oh. Ayan, ang malalaking carpet nila. Ang dami, oh. Surya, 160 plus. Baka pwede namin palitan yung nandoon sa gitna namin. Nandun sa sala. Pero ayaw kasi namin ng mga may print. Gusto namin simple lang. 79. Ito simple lang to. Ganda din. Para meron lang kapalit. Kasi dumudumi na. Ay, ito oh. 79 lang. Art and home decor. Sobrang dami. Tapos dito naman mga unan. Ah, ito mga ano to. Comforter. Ayan o, king size. Comforter. Ito yung mga unan. Price ng unan. Tingnan natin. May $9. Diba dito? Paano to? 19. Ito $19. Tapos, ito 19 din. Not bad. Ito hanger. Isang pack is $8. I know, $5. 8 packs. $5. Mura lang. May mga artificial na ano, plants and flowers. Ang cute oh. $9 each. Ang cute. Ito $19 yung mga yan oh. $5 lang oh. Parang gusto kong kumuha nito. $5 lang siya. Washcloth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. Pwede sa kusina. Yan. Kumuha kami nito. March mag-expire. So, meron pa namang konting panahon. Sigurado naman ano agad yan. Sigurado ako pubos agad yan. Ito sa cleaning materials naman. Like for example, ito $1 only. Ito $1.50. Home. Wala ka nakitang pang spray. Hindi namin mahanap yung pang spray. Sobrang dami. Hindi namin alam kung anong kailangan. Ba't pag nandito ka na, hindi mo na alam kung anong kailangan mo. Sobrang dami. Ay, nako. Resealable storage. Alam mo yung mga makikita mo sa Temu? Makikita mo dito. Mahahanap mo dito.
Tapos yung price, hindi naman ano, parang pareho din. Mr. and Mrs. And cute naman. $5 lang. Ay, $9 ito. O, gusto mo ng ano? Ay, hindi. Walang Batman. Capricorn. Tignan mo. Hanapin mo. Coffee. Read. Anong klase? Yung ginagawa. Tingnan mo nga. Ito pa oh. $3 din. Ah! Sige, sige. $6 lang yan. Kunin natin. Kaya dito yung mga ibon na Yun ang gusto ni Morka, ibon. Wala ba dito lumilipad na ibon? Self-groomer. Ano kaya ito? may ganyan tayo. Oo, binili pa natin sa Temu. Tingnan mo nga, nandito naman pala lahat. Okazo. Sweet bag. Puno na yung basket natin. Imbes na sa Temu, punta ka na lang dito. Kapag walking ka pa. Tapos, mapipili mo kung ano yung gusto mo. Ano to? Meron din silang supply, brush. Pang tali ng buhok. Ang dami naman. Hindi ko na alam kung pipiliin ko. Grooming. May toothbrush pa. Ito naman, pang compression sock. Sa mga workout. $3 lang yung clay roll nila. Bandage, $2 lang yung ganon. May pill box din sila, $2 lang. Oh, meron pala silang senior day dito eh. Every Tuesday, 25% off. Band-aid, $2. Ano yan? Sa ano? Tongue scrubber. Hindi. Ano yan? Ano yan? Floss. Wipes. Ayan na, may wipes pa sila. Kumuha ako ng clear bandages. $2. Shampoo nila, ayan o, $1. Ay, lotion pala. Lotion, $1. Tapos meron silang weightlifting. Weightlifting ball, 10 pounds. $9. Oh, wow! Wala silang yung ganito. Meron silang universal tripod. $3. Yan ang electronics nila. Silicone cover. Yung mga earpods nila may wire. Parang ito wala. AirPod ito. Parang case. Accessories for AirPods. Mura lang. Curious ako dito.
Home Medics. Multi-purpose cleaner, $5. Ayan, hindi ko alam. Sa grocery na lang yung alcohol, anak. Fill tank with tap water for 2 minutes. 2 minutes or 4 minutes? Minimum. 2 to 4 minimum. Screw on and secure sprayer. Place on base and plug in. Press power. Press desired generation. Will illuminate green and begin to bubble. Light will turn blue when complete. Remove spray from bottle or spray bottle from base and spray. Okay. Kumbaga parang tinitreat niya yung water and then pwede na siyang maging multi-purpose cleaner. Interesting. And slap chop, $9 na lang. Meron kaming ganito. Very effective naman yan. Ginagamit namin. So, ito yung mga nabili namin. Ito, $9. Pet bed. Papalitan na namin yung bed nila. Ito, $5. Tapos, clear Band-Aid, $2. Washcloth na $5. 8 pieces yan. Tapos, bingo set. Yan. Para may lalaruin kami. And then, $2 naman to panglinis ng drain. Tapos may mga food kami binili. Ito chocolate. I think this is $4.99. Ito hot cocoa $2.99. Whoppers is $3.99. Tapos ito nakalimutan ko kung magkano. Pero ang total, ito pa pala yung laruan ng mga cats namin, which is $6. So ang total niya ay Bianca Amor. Total niya ay $61.71. Yan, $61.71. Not bad. Ito na yung nabili namin sa Wahing. Sa pork belly. Yan, kadaming pork belly. Tapos, ito yung free. May free siya na chicken skin. Napakarami. Ewan ko anong gagawin namin dyan. Okay, so yan yung pork neck. Tapos, 3 balot nitong ground pork. Gusto ko yung may taba-taba. 1, 2, 3. And then, bumili din ako ng ito beef, ito shank. Tapos ito naman beef round, pang tapa, ito pang kaldereta. Tapos 2 piraso ng bat, pork bat, pang adobo. Tapos ito yung breast, chicken breast, and then chicken thigh na deboned with skin. And then, binigyan nga kami ng napakadaming free na, pinapili ako kung anong gusto ko, free bones or free chicken skin. Sabi ko chicken skin. Yan, pinakita ko kanina. So, lahat-lahat yan ay $185. Yan, $185. Hello everyone! Isang magandang hapon sa inyong lahat. Medyo malulam dito sa amin today. At ganoon naman ang weather namin dito sa Calgary. Minsan mainit, tas bigla na lang sa isang araw, minsan nagbabago yan. Right now, malulam kasi mag-snow. Nag-start na sa ibang parts nung nagdadrive ako kanina. Parang siya, wet snow. Parang ulan na snow. Parang ganon. So anyways, nabanggit ko sa inyo yung sa Pilipinas nga na ang retirement age is 60. Okay, iko-correct ko lang yung sarili ko. At
Actually, nag-message sa akin yung kapatid ko. 60 pala is parang elective. It's up to you if you want to retire early at 60. Pero ang kanilang retirement age sa Philippines ay 65. So, parang ganun din dito. 65 to over 65. I-add ko lang yung information na shinare sa akin ng kapatid ko kasi government employee siya. Bibigyan ka ng options. Yung options niya ay halimbawa 18 months of your salary lump sum. Tapos yung susunod na month after you retire ay magpe-pension ka na monthly. Yung second option naman, 5 years na lump sum, and then yung natitira ay monthly ibibigay sa'yo. It depends kung ano yung siguro estado mo sa buhay, ano, kung nangangailangan ka ng malaking pera, why not take the 5 years lump sum, di ba? Pero kung okay naman yung iyong pamumuhay, okay yung 18 months lang na lump sum, and then mas malaki matatanggap mong pension monthly. Anyways, so ang question ko sa inyo the last time is, anong edad nyo gustong mag-retire? Kung able ka nang mag-retire financially, why not, diba? At the age of 60, kung gusto mo na mag-retire, kailangan mo i-consider yung finances mo. Kasi kapag ka nag-retire ka, totally mawawalan ka na ng sweldo. And dahil nag-retire ka na dun sa company, wala ka na ring benefits. Okay, kami kasi, napakaganda ng benefits namin kasi we are unionized. So we are under UNA. So ang UNA kasi, meron silang set of benefits na fina-follow. Like for example, ang aming vision ay meron kaming tig 600. So 600 will go into eyeglasses or contact lens. That's every 2 years. Nagkataon na lahat kami meron ng diferensya sa mata. Now, sa dental naman, we are covered 80% for all procedures. Pero sa ortho, up to 3,000 din, and then 50% lang pagka-ortho. Kasi naalala ko si Jared and si Yuri, binayaran lang kami ng 50% dun sa kung magkano yung binabayad namin sa ortho. Malaking tulong kasi mahal ang ortho dito. Maabot ng 7,000. Sa medical naman is 850 per member. So, saan namin nagagamit yun? Nagagamit namin yan sa massage. Ang gusto ko lang talaga is yung reflexology, massage, or acupuncture sana. Kaso wala yung acupuncture sa amin. Physiotherapy, yun lang. Walang acupuncture. Pero yun sana ang gusto ko kesa sa chiro. Takot ako sa chiro. Sa medications naman, like prescription drugs, 80% din ang aming benefit. Napakaganda. Kaya isa yan sa i-consider mo kung gusto mong mag-retire, mawawala na yung benefits mo from the company. Yun. And wala na yung sweldo mo. So yun ang mga dapat mong i-consider. If you want to retire, yung financial stable ka ba? Meron ka bang ipapalit doon sa mawawala sa iyo na monthly sweldo mo? 'Di ba? Yung bang matatanggap mong na pension will cover your expenses. So hindi lang age ang dapat i-consider bago ka mag-retire. Kailangan tanungin mo rin sarili mo, are you stable financially to cover all your expenses pag nag-retire ka na at wala ka ng sweldo at health benefits from your employer?
Yun, napakaganda ng benefits being a nurse. Kaya ang hirap din mag-decide na mag-retire early kasi alam ko na kailangan ko yung mga health benefits na yun. Kayo ba, ano ang mga considerations ninyo prior to retiring? Katulad ko din ba? Age and your finances? Yan din ba ang konsiderasyon ninyo? Actually, meron pang isa, pero i-discuss ko doon sa susunod na video. But anyways, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Please like and subscribe para alam ko kung interesting ba ang mga topics ko. And if you have any suggestions or if you have any questions, pakilagay lang po sa comment. We can always discuss this ideas about retirement or anything outside retirement. Yun lang po. I hope you'll have a good day ahead of you. Bye!